Bye-bye. Another week, God has brought us on the way.
Magandang gabi po sa ating lahat at happy Sabat. Para po sa ating unang pag-aawitan, awitin po natin ang Worthy, Worthy is the Lamb. Para po sa ating sunod na awitin po natin ang I Sing the Mighty Power of God. Tayo po tumayo. Sing. I see. There's songs here. Para po sa ating opening song, awitin po natin ang There is Sunshine in My Soul Today.
Nagluhod tayo mga kapatid sa panalangin. Dalay ko nung malayon nga man, nga ikaw sa kataan sa mga langit. Tako, ginawa mo pasalamat, nga ikaw nag-uban ka na mo din sa tibok sa simana. Ikaw nag-uban ka na mo kanunay. Huwag nagkabiyon yung sakop sa adlaw yung pahulay. Na, Panginoon, salamat sa iyong pag-uban. At sa among pagpadayon sa pagtuon sa mong banal punol, naghangit kami Ginoong, ang tabangan mo kami, ang among mabatian ang imong pulong, amoy makadugang sa sa pagsulod kanimo nga diin maabot ang mga pagkasulay sa mga sa kinabuhi, makabarog kami og nanalangit imong gitagana Ginoo. Tapos kami makadawat ng kanabindahan wala katapusan. Tabangan mo kami Ginoo, nga unta makinabuhi kami ni kalibutana, nga magmalipayon, o makatabang kami sa mong bulaton, o naghan pa makatawhan, madala rin mo sa ilan sa imo pabalik. Ginawa ni kagabiyon, nagangit sa kami sa Panasay, bisan 2 o 3 kami nagakatigom sa mga alan, ikaw niasa mong taliwala o Panginoon, tabangan mo ang among mga kaigsunan nga nakaplano rin sa pagsimba ni mong balal na puanan. Basta ni kagabiyon Ginoo, nagahandom kami nga sa kanunay kami tabangan na ang pagkinabuhi ni kalibutan na mangmalipayon o makatabang kami sa mong bulaton, nagbalik ni mo makatawhan, badala sa mantilan. Wala kami mahimo Ginoo sa mong kagalingon, kundi ikaw ang among hangyo, ang kanuman yung kauban, unta, ang langit ni mong tingala, wala ka na mo, kami tanan, takos makadabat ng kinabindahan, wala katapusan. Musa ni kagabiyon, nagasalamat sa iyong pag-uban, pagtabag sa mong pangapo, magtugan ang tanan, magsalig ang tanan sa Jesus Malas. Amen. Magandang gabi po sa ating lahat. Happy Sabbath! Yan. Anong saya ng mga anak ng Panginoon na kung saan dumating na naman ang pinakamahalagang araw sa isang linggo, mga kapatid. Yun ay ang Sabbath, ang Sabado na pinagpala po ng Panginoon. So sa gabing ito, ang nanguna sa ating serbisyo ay ang mga Elders Department. So, nandito ngayon sa inyong harapan, isa sa elders, at siyempre, yung iba naman ay member. Sa gabing ito, mga kapatid, ang ating pag-awitan ay pinangunahan tayo ng ating dalawang masigasig na mga kabataan, si Brother Junjon at si Brother Tad. At kanila ding pinangunahan ng ating pambungad na awit. Then sinundan po ito ng pambungad na panalangin ni Brother Melchizedek Aklon. At ang inyong lingkod po ang siyang presider, Sister Crispa. Then susundan po ito ng musical offering na ibibigay nila ni Sister Marian and Company. At ang magdadala ng mensahe sa gabing ito ay si Brother John Mascardo. So mga kapatid, kumusta po tayong lahat? Sa ikapitong araw na po ito ngayon, hindi na pang-anim. Kumusta po tayo? Masaya no? Kasi sabi ko sa mga anak ko, mula pa ako noong dalaga, excited ako mag-Miyerkules, excited ako mag-Biyernes, lalo na mag-Sabado. Yan ang sabi ko sa kanila. Kaya sabi ko, sana kayo din, excited rin kayo mag-Miyerkules, mag-Biyernes, mag-Sabado. Kasi yan po ang mga araw na mamimit natin yung Panginoon dito sa bahay-sambahan. So, aking dalangin at dalangin natin lahat mga kapatid na nawa, madagdagan ng ating bilang sa pananambahan sa mga gabi or sa Miyerkules at Biyernes ng gabi. Akin na pong ibigay ang panahon para sa ating musical offering.
to worship. Good evening, happy Sabat mga kapatid. Maraming salamat sa manindot nga awit para sa Panginoon. Ang awit ay isa na sa mga message nga ating pwedeng makapalakas sa ating panampalataya. Ngayong gabi, salamat sa mga karanasan natin sa buong isang linggo na
talagang merong maganda, pero ang lahat na yan ay binigay ng Diyos para sa atin upang tayo mamulat at maging masigasig na manampalataya hanggang sa kanyang pagdating. Ngayong gabi mga kapatid ay isa sa mga mensahe ng Panginoon ang natingnan ko sa Adventist Toolbox. Ang sabi dito sa ating pag-usapan ngayon, how to victorious. Paano tayo magkaroon ng kadaugan sa Cebuano? Paano tayo maging mananagumpay sa ating panampalataya? Yan po. Nung titingnan natin ang ating sanlibutan ngayon, punong-puno na sa mga impluensya sa sanlibutan. Tulad ng mga nakita natin sa kapaligiran, mga impluensya. Merong mga nakita natin na bata man o matanda, kuha na talaga. And then the family, ang mga pamilya ngayon ay nakita natin na ito'y target ng kaaway upang sirain para ma-distract ang ating panampalataya, ang kaniyang katotohanan, mga kapatid. So, ang Diyos nag-introduce kung paano tayo maging victorious. Kung tayo maging mudaog sa sanlibutang ito. Kung tayo ay mananagumpay sa paglalakbay sa sanlibutang ito. Hindi po biro-biro mga kapatid ang ating paglalakbay sa sanlibutang ito. Ikaw at ako, hindi makasiguro kung ito bang ating paglalakbay at panampalataya na tayo ay mananalo or maging tagumpay sa ating paglalakbay. Di ba mga kapatid, totoo ba yan o hindi? Totoo ba? Ang sabi ng Diyos sa writings ni Sister Ellen White, sabi niya, isa sa mga binigay nga illustration para sa ating pananagumpay, sa ating panampalataya, meron tayong isa sa mga paglalakbay at parang lumba or paliksahan. Anong sabi ni Apostol Paul? Bulahan ang hindi ko kabisado yun sa Tagalog. Mapalad. Mapalad ang nananagumpay. Mapalad, basahin na lang natin, parang sureball. Basahin natin ang Santiago, Kapitulo 1, versikulo 12. Yan. Ito ang sabi ng Diyos, mga kapatid. Santiago, Kapitulo 1, versikulo 12. Okay, ating basahin mga kapatid. Para nga ma-remind tayo. Ang sabi dito, mapalad ang taong nagtitiis ng tukso sa pagkasubok sa kanya. Siya'y tatanggap ng putong ng buhay na pinangako ng Panginoon sa mga nagsisiibig sa Kanya. Tayo manalangin mga kapatid. Mahal naming Diyos, maraming salamat sa aming mga karanasan. At Ikaw po nagpaalala sa amin kung paano kami maging mananagumpay. Ang maging mapalad yung mga naka-survive sa mga tukso, mga pagsubok, upang kami ay manatili at merong putong na buhay na walang hanggan na aming makakamit.
Salamat po sa inyong banal na Espiritu na siya pong nangasiwa at aming maintindihan ang lahat ng aming pag-usapan. Lahat ng aming hiling. Tanggapin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay. Ang sabi ng Diyos, mapalad ang mga nagtagumpay. Mapalad ang taong nagtitiis ng tukso, sapagkat pagkasubok sa kaniya, siya'y tatanggap ng putong ng buhay. Hindot, no? Putong ng buhay. Ano yung, kung sa Cebuano pa, purong-purong. Buhay na walang hanggan pala, mga kapatid. Ibig sabihin, kung mirong tukso, sinusubukan ka ngayon, yan po ang pinaka-the best na maging tagumpay tayo. Victorious. Mananaog. Tayo ay maging maayos nga manampalataya kung may mga pagtitiis. Naalala ko yung professor sa MBC, sa Mountain View College. Sabi niya, kuan ba ang aking buhay? Hindi siguro ako mahal ng Panginoon kasi wala akong pagsubok. Sabi ng isang pastor, siya, subukan mo ako, Panginoon, kung totoong anak mo ako. Sinubukan siya, unang pagsubok. Buntis ang iyang anak. Kanyang nag-iisang babae. Siguro naalala yan ni ma'am sa MBC. Wala daw siyang pagsubok eh. Subukan mo ako. Buntis. Uy, hindi pa nag-graduate sa malapit na sana. Nabuntis. Lingo-lingo siya. Ito pala ang pagsubok. Mahal talaga ako ng Panginoon. Dinagdagan pa. Dagdagan pa, Panginoon. Pagsubok. Anong dagdag sa kanya? Bunggo ang isang iyang anak. Bali ang paa. Ito, grabing pagsubok. Salamat, Panginoon, kay mahal mo ako. Nakita ko na ang pagsubok. Siguro, Brother Ronnie, kung halimbawa magdating ang pagsubok sa iyo, ano kaya? Minsan tayo ay kaunti lang pagsubok. Nagkuha na tayo. Nagmurmur na tayo. Grabe din ako magsimba diha. Makita ko ng tao na yan. Hindi ako makakonsentrate sa panampalataya ko. Kita mo na. Parang ma-high blood ako. Mga pagsubok yan, mga kapatid. Ang sabi ng Diyos, kung ikaw ay nakatiis, mananagumpay. Sister White, nagsabi talaga, na ang lahat na manampalataya ay mayroon talagang pagsubok. Like gold. Tayo mga gold, mga kapatid. Mga ginto tayo. Maging dalisayin tayo sa pamagitan ng apoy. Ang nagliliyab ng apoy panampalataya. Ganun po. Minsan hindi natin maintindihan ang pagsubok. Ang akala natin ay malulugmok na tayo sa panampalataya. Nalulugmok na. Merong mga pagsubok sa atin na hindi natin alam kung ito ba ay nakdagdagan ng ating panampalataya, ang ating kasigasigan. Like Jesus Christ, mga kapatid. Ano yung sabi ni Jesus Christ nung siya ay doon na sa cross? Naramdaman niya na wala na talagang tulong ng Diyos sa kanya. Basahin natin ang writings ni Ellen White sa Christian Service, mga kapatid. Habang nakatingin ang mga anghel sa kay Jesus, gusto na nilang sakgawin si Jesus sa pagtitiis niya sa krus. Pero wala silang right doon kasi katuparan sa hula, sa propesya na hinaharap ni Jesus Christ. Parang walang tulong. Katulad niyan, kapatid, mararanasan natin yan. Saan na ang Diyos? Bakit ako ganito? Ano ba ang kasalanan ko?
Alala ko si Duterte nga, gihuli siya. Tinanong niya ang mga pulis. Oh. Ano ba, mga pulis, sabi niya, ano ba ang kasalanan ko? Bakit niyo ako hulihin? Sa kaniyang paglilitis. Inaangkin niya ang kasalanan ng iba sa kaniyang order. Kasi nag-declare ang dating presidente nga patayin ang musukol. Ano yun, yung magkuhan siya. Patayin yun. Ng mga kriminal na yan, patayin. Yan ang kaniyang order. Ang interpretation sa iba, siya na ang mamamatay. Oh. Pero ang totoo mga kapatid, talagang ibang tao ang bumaril. Pero merong isang cases niya nga, siya talaga ang bumaril. Ganun yun. Kaya, dito sa sinasabi ng Panginoon, kung tayo ay mananagumpay, ay maging susabak tayo sa mga pagsubok sa buhay. Pagsubok. Naalala ko yung nagsali ako ng langoy. Habang ako nagsali sa langoy, yung, ano yung sa Tagalog ng naglangoy? Swimming, sa English. Sa Tagalog, ano yun? Langoy rin, di ba? Ano yun eh? Nagsisid, yun. Sisid ba yun? Tama, parang ganun eh. Sumali ako. Yung aming lansa noon, yung aming barko, may malaking event nga ginawa doon sa lahat ng mga barko nagdunggo noon, doon ako nagliman. Sabi ni De La Piña, okay, lahat ng barko, 12 ka barko yan mga kapatid, plus mga service, grabe kadami. Dami ring mga tao. Bawat barko, 40 ka tao ang mga tripulante, mga tarbahante doon. Hindi kasama yung mga missionary doon. Kami ay nandoon rin. Aking mga kapatid, mga mga tarbahante doon. So, sa madaling sabi, may party doon. Doon ginanap sa Ulair yung malaking doon. Malaking swimming pool sa General Santos City, bandang yun eh. Nakalimutan ko, basta Ulair ang kaniyang pangalan. So doon ginanap ang paliksahan sa langoy. Sumali ang mga busiro ng mga iba't ibang mga lansa, mga barko. Sali ako, subok-subok ako kasi nung mga time na yun ay malakas-lakas pa rin eh ang katawan. Ang style namin mga kapatid, kay tatlo-tatlo man. Tatlo-tatlo. Okay, tatlo ang isang representative sa isang barko. Tatlo-tatlo. So, sumali kami. Kasama ko si Pilimon, yung aking kapatid. Ang style ko sa pagsisid, paglangoy, pag putok sa baril, yung pang karera. Pag siya, sudain ko. Haba ang aking talon. Sa talon, wala lamang na. Doon na. Pag talon, sisid. Ang aking ginamit, hindi na ganun. Wala man sila magsabi nga kung anong siya, diskarte. Anong yun, basta kung sinong mauna. Ang style ko, pag dive ko doon, sikad ang paa doon sa ilalim. Sirit. Ganun. Ang iba na ganun, langoy sila. Iwanan talaga. Iwanan sila. Doon ako sa ilalim, tunga, pag hindi ko, medyo mahaba-haba eh. Sisid na naman, panyak, pak. Sawa ng Panginoon. Nakaabot yun. Nakasikan ako mga kapatid, pero
muntik akong namatay. Oh, karabin pala kapagod yun. Yung maglangoy ka sa sa tubig, bigat pala yun ang tubig, Brother Ronnie. Oh. Ay ganun po. Sabi ko, anong kalahian nito sa sa dagat? Maalat ang dagat. Sabi nila, gaan daw ang dagat kaysa tubig. Muntik akong mamatay doon. Grabe, pag abot ko sa higa ako. Sabi niya, huwag kang humiga. Hindi nila makaya eh. Oh. Ginano ko nila, tulong-tulong. Ako, ikaw tulong. Hindi na ako makahinga. Oh. So, muntik na silang tumawag ng ambulansya. Oh, gusto na nila nga idalhin ko sa ospital. Oh. Pero nakasikan. Yan ang ginawa ko, sisid. Yun pala ang tubig, mga kapatid. Pag tayo ay manampalataya, nga magpalamig-lamig ka, pagdating sa pagsubok, makulaps ang ating panampalataya. Di ba totoo? Subukan niyo kapatid, ang palamig-lamig mo. Palamig-lamig tayo. Di na mo simbag Birnes, di na mo simbag Merkulis, Birnes, hirapan tayo magsimba, palamig-lamig. Pagdating sa pagsubok, sa oras ng pagsubok, diretso-diretso na yan. Ganun yun. Kaya tinuruan tayo ng Panginoon kung paano tayo na maging victorious, maging mananalo sa paliksahang ito. Bible study ako ngayon, itong linggo ng mga kapatid. Merong retired teacher at saka retired nga army. Ang kanilang pensyon, ang babae ay 45,000. Ang lalaki ay 50,000. So, tumawag sa akin nga, tulungan mo kami. Meron kaming sakit. So, pinuntahan ko doon. Alam yan ni Sir Chad. Tinawagan ko Sir Chad. Sir Chad, pwede bang i-continuous mo mag-Bible study doon? Wala akong time. Sabi niya, sige, dalawin ko lang yan. Iwan ko kung gidalaw niya. Natapos aming session sa cleansing noong Merkulis, Martes. Pagka Merkulis ay cleansing na naman sa kabila, 3, cancer patient din. Natapos kanina. Ngayong gabi sila matapos. Pero iniwan ko na ang mga dapat nilang gawin. Ang sabi na nga isa sa Bible studyan ko sila, sabi ko sa kanila, ang principle ng cleansing natin, 4 na aspeto yun. Ano yan? Physical, mental, spiritual, social. Yan ang gusto ng Diyos nga pagalingin sa atin. Itong ating ginawa ngayon, physical ito. Kung paano pagalingin. Pero actually, ang ating cleansing, ang prinsipyo ng ating cleansing, yun talaga ang kumpleto. Sabi ni Apostol Juan, sa pangatlong Juan. Kaya, marami silang tanong. Sabi niya, kaya pala ang mga 70 Adventist ko, wag mo nang isipin ninyo na ako ay 70 Adventist. Doon tayo sa salita ng Panginoon ng paano tayo mananagumpay sa katawang ito nga makamit natin ang buhay na walang hanggan. So, napaka-ignorante mga kapatid sa panampalataya. Wala silang problema. Ang sakit ng babae, breast cancer, nagpa-chemo, 8 beses, nagpa-radiation pa, nagpa-oral, bago ang result sa kaniyang chemo mga kapatid, nagdiretso ang kaniyang, ang resulta sa kaniyang chemo, naayos na, nawala na ang bukol dito sa kaniyang tinanggal na yon. Stage 3 siya
Dito naman siya sa kanyang atay. Ang daming nagtubo dito sa atay. Kinapa namin ni Mrs. Kinapa nga ni Mrs. yung dami na ito, ma'am. Binasa namin ang result ng kanyang ultrasound. Ang dami. Oh. Mabuti si Ma'am Marian. Nakaranas siya ng ganon. Hindi nagpa-opera ito. Hindi rin siya nagpakimo. Muntik-muntik ito. Oh. Ang kaniyang sakit. Nakita ko talaga nga halos pariha-pariha. Sabi ko, ma'am, yan talaga ang result. Pakimo siya oral. Hindi naman ka dapat i-kimo. Isa lang dito ang diferensya. Nang resulta mga kapatid, nagpakimo siya, pumunta ang maraming mga bukol dito sa atay. Ang atay ay hindi operahan, di ba ma'am? Hindi pwedeng operahan, kundi nirecommend na naman sa kanya nga kimuhin siya ulit. Patayin na naman ang mga nagtubo dito. So sabi ko sa kanya, sige ma'am, i-cleansing ko siya kapatid sa awa ng Panginoon. Lagi siyang minomonitor, 1 linggo na ngayon. Kumusta yung tiyan mo, may kuan na ba? Lumalambot na po yung tiyan niya. Ang daming lumabas mga kapatid. May itim, may brown, green na lumabas sa aming pag-flushing pangatlong araw. Ang dami. Daming lumabas, mga itim. Yun po. Naging tagumpay ang sawa ng Panginoon, naging tagumpay ang aming cleansing. Kaote ang mister, pa-cleansing din. So, dalawa sila nag-undergo ng cleansing. Sawa ng Panginoon, gusto silang makikinig sa mensahe ng pabalita ng Panginoon. Malapit lang sa misyon. Ang bahay nila. Tama na. Maraming gusto ngayon makikinig. Unahan natin kung paano natin dalhin ang salita ng Panginoon. Paano natin i-handle ang pagdala sa salita ng Panginoon. Yan ang gusto ng Diyos na tayo ay maging mananagumpay. Kasi ito ang iniwan ng Panginoon. Ito ang mga criteria para tayo ay mananagumpay. So mga kapatid, ang Diyos seryosong kiusap sa atin ngayon. Maging mananagumpay tayo sa mga pagsubok sa buhay. Kung lagi nating tingnan si Jesus Christ. Wala na pong iba. Ang mga sakit natin doon kay Jesus i-rely. Doon natin tanungin ang Panginoon, karapat-dapat ba tayo na inyong dinggin, Panginoon, ang aming mga hiling sa inyo? So, evaluate ang ating sarili, kung maging karapat-dapat ba tayo sa ating hinihiling. Baka, dating ng panahon na magdating sa atin yun, hinihiling natin sa Diyos, hindi natin inuna ang kailangan at requirements sa ating paglalakbay. Ngayong gabi, nais ko kayong iniyahan sa malaking pagsubok sa ating gawain dito sa Rampanaw, mga kapatid. Marami tayong gawain dito. Gustong makikinig. Tulong-tulungan natin ito, maging priority natin ang gawain ng Diyos dito sa Rampanaw. Mag-uumpisa na tayo, mga kapatid. So, lahat na yan ay nasa Diyos ang pananagumpay. Yung ating Evangelist George, nasa Diyos ang pantagumpay. Ganon din ang invite nila ni Sister Yoli, nasa Diyos ang tagumpay. Ang atin lang, una, pakita natin sa ating sarili kung tayo ba ay maging tagumpay din sa panampalataya na ating dinadala. Sa pagbalik ng Panginoon, mga kapatid, purong-purong buhay na walang hanggan. Yan ang putong na sinasabi ng Panginoon. Yan ang aking dalangin.
Para po sa ating pagtatapos, awitin po natin, Rejoice ye poor in heart. Rejoice ye poor in heart. Pure in heart. Tayo po lahat ay tumayo. Rejoice ye pure in heart. Rejoice, give thanks and sing. Your festal banner wave on high, the cross of Christ your King. Rejoice, 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 give thanks and sing. We voice our full and strong, as oceans surge in praise. Stand for the starting King upon the crowns of ancient days. Rejoice, 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 give thanks and sing. With all the angels' choirs, with all the saints on earth, pour out the strains of joy and bliss, the rapture noblest word. Rejoice, 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 give thanks and sing. Yes, on through life's long path, still dancing as he goes, from youth to age, by night and day, in gladness and in woe. Rejoice, 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 give thanks and sing. Praise Him, all reigns on high, the Lord whom we adore, the Father, Son, and Holy Ghost, one God forevermore. Rejoice, 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 give thanks and sing. Marami pong salamat, Panginoong Diyos, sa inyong pag-ibig sa amin. Sa lahat ng mga panahon na inyo po kaming tinutulungan, pinagpala. Salamat sa inyong proteksyon. Salamat sa araw na Sabat na kami ay nakaalala at patuloy kaming sumunod sa inyo hanggang sa inyong pagdating. Salamat sa inyong mga salita. Manatili ito sa aming puso't isipan na maging patuloy kaming masigasig sa lahat ng mga pagsubok na aming maranasan, ay hindi kami mag-alala dahil nariyan ka. Nagbibigay sa amin ng lakas na patuloy kaming manampalataya na maging mas malapit pa sa inyo. Aming tanggapin ang aming hiling sa gabing ito na hindi kami mabibigo. Uuwi kami na kasama ang inyong mga anghel sa aming pagtulog sa buong gabi. Makagising kami sa umaga at punong-puno sa kasiglahan at patuloy kami na magsamba at magpuri sa inyong mahal na pangalan. Lahat ng aming hiling tanggapin namin sa pangalan ni Jesus. Amen.